Update sa pagdinig sa prangkisa ng SMNI, umapilang kampo ng mga host na sina Lorraine Badoy at ka Eric Celis na bawiin na ang contempt order ng Kamara laban sa kanila. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Binisita ng kanyang mga kaanak si SMNI host Lorraine Badoy sa kanyang detention room sa Batasan. Kasama niyang nakadetine si SMNI co-host Jeffrey K. Eric Celis matapos silang ipakontempt ng House Committee on Legislative Franchises. Ang air-conditioned na kwarto may kamang tulugan. Limitado ang kanilang access sa cellphone. Ayon sa kanilang abogado, nagsimulang mag-hunger strike ang dalawa kahapon. Haharap uli sina Badoy at Celis sa pagdinig ng komite sa Lunes kung saan iaapela nila ang kanilang pagkakadetine. We are requesting the good committee na reconsider for humanitarian reason and for the spirit of Christmas, maybe they will reconsider that protest or that contempt order or that arrest order. Ipinadetine si Celis matapos siyang tumangging ilahad kung sino ang kanyang source na nagbigay ng maling impormasyon na may 1.8 million peso travel fund si Speaker Martin Romualdez. Sa ilalim daw ng batas, hindi maaaring pilitin ng mga mamamahayag na pangalanan ang kanilang source. He named that it's an employee of the Senate, and I think he's also duty bound to make sure that that person exists. At hindi po katang-isip lang ito. Si Badoy naman, pinakontempt dahil umano sa pagsisinungaling nang di magtugma ang kanilang testimonya sa mga isinumiteng impormasyon sa komite tungkol sa parte niya sa kita ng programa ng SMNI. Para ma-double check ang mga pahayag ni Badoy tungkol sa kita ng programa nila, inimbitahan ng komite sa Lunes ang BIR. Ipinasa rin ng komite ang resolusyong humihimok sa NTC na suspindihin ang prangkisa ng operator ng SMNI. Ang mga tinukoy na nilabag umanong probisyon ang hindi paggamit ng prangkisa para magpalaganap ng maling impormasyon, paghingi ng permiso sa Kongreso, pag magbabago ang may-ari ng korporasyon, at pagbenta ng 30% ng stocks nila sa publiko. To be fair, no? Sa SMNI will go to the proper process, no. We will have to render a committee report, and then the committee report will be voted upon by the committee, and this will be submitted to plenary for adoption. We believe na walang violation. Kung may violation man, at least i-comply ang bigyan ng pagkakataon na i-comply yon. The one who alleges ang may obligasyon to prove na may violation. There is a presumption of good faith on the part of SMNI. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.